Okay, so sa video na to, magpapalit ako ng ignition coil at isasabay ko na rin yung head gasket cover tsaka spark plugs, no. So bakit nga ba? Bakit ako nagpalit ng ignition coil? Bakit kailangan magpalit? So syempre, napansin ko kasi merong parang jerking na nangyayari sa kotse, lalo na pag yung aarangkada ka, kahit anong gear to, galing neutral, first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, kahit anong gear, basta arangkada ako, merong jerking, parang yung nabubulunan, ganun, para siyang ayaw tumuloy sa simula, pero pag sumibat na, maandar naman na ng maayos, no. So dito sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng ignition coil, ng spark plug at ng head gasket cover. So para hindi masyadong mahaba yung video, in reverse na lang yung ginawa ko. So binaklas ko na muna siya, then ipapakita ko sa inyo kung paano siya ikabit step by step. So yun. Tapos dito rin tapusin nyo yung video para malaman nyo kung ano eksakto yung mga pyesang ipinalit ko, yung mga part number na pwedeng alternative kung sakaling kailangan nyo ring magpalit o maghanap, at saka kung magkano yung nagastos nung mga pinalitan ko. So ulitin ko, DIY to wala akong labor na binayaran. So sa mga nagtitipid nating tropa dyan na malakas ang loob mag DIY, ito siguro yung isa sa mga video na pwede nyo panoorin para may guide kayo, no? So malalaman nyo sa huli kung magkano yung inabot tsaka yung mga piyesang eksaktong pinalitan. So tara. Ayun, so makikita nyo nakabaklas na yung head cover, no? Yan, baklas na yan. Yung nakatiwarik na yan, yan. So yung hawak-hawak ko dyan, yan yung bagong bili na head gasket cover. Yan. So yung nasa kanan, yun yung luma. Nasa kaliwa, yun yung bago. So pinapakita ko kung anong pinagkaiba nung luma at saka bago, bakit kailangan siyang palitan, no? So makikita nyo yung nasa kanan, yung luma. Matigas na siya, para na siyang plastic. Yan. Pinebend-bend ko pa, matigas na. Samantalang yung bago, goma talaga siya. Gomang-goma siya. Ayan, sobrang lambot niya. O yun, madali mo siyang iporma dun sa loob nung pinaka head cover natin, no. So 3cc yung makina natin, Toyota Altis 2006. Ayan, so yan, kung papansin nyo, nagkamali ako ng kabit dyan baliktad yung unang kabit ko, hindi ko napansin na kabila pala. So pero pinapakita ko sa inyo na ganyan yung madaling siya ikabit. Meron na kasing pattern dun sa loob ng cover na yan. So isasalpak mo na lang siya dun. Yan. So punasan muna natin yung mga gilid. Yan, punasan natin yung, kasi pagka nagkaroon ng pumasok dyan na mga debris, mga liliit na bato, ganyan, so pwedeng maka-apekto yan. So ayan pala, bumili ko ng gasket maker para at least nakakapit yung gasket dun sa pinakahulma niya sa loob. So lalagyan ko lang yun, yung mga palibot. Hindi naman kailangan sa akin, hindi ko naman siya pinuno. Basta at least may parang pandikit lang siya dun sa loob para kapit na kapit. Yan, so pwede kayong gumamit ng ibang brand basta gasket maker, yung mga high temp na gasket maker. Pwede naman yun. Tapos kailangan punasan nyo rin, linisin nyo pagkatapos yung lagyan para hindi siya messy dun sa loob. So ayan, sundan nyo lang yung pinaka-groove nung head na paglalagyan nung gasket. Yan, meron niya para lang kayong naglalaro, para siyang puzzle na kusa siyang pumapasok dun sa mga groove na yun. So hindi naman kayo mahihirapan. Sa akin lang, nagkamali ako dyan. So babalik ta rin ko yun mamaya. Kasi dapat yung pattern niya nasa kanan na side. Hindi ko siya agad napansin nung una. So ayan, lagyan nyo lang siya ng ganyan, pahid-pahid. Yan, pwedeng dun nyo ilagay sa pinaka-goma, pero mas mabilis na tuklasan ko, mas mabilis pag dun sa pinaka-groove na. Padaanin nyo na lang din yung pinaka nozzle nung gasket maker.
Tapos yun, pag sinalpak nyo yung pinaka-gasket doon, kusa naman siyang kakalat, magdi-distribute siya ng kusa. Tapos linisin nyo na lang pagkatapos. Yan, so ayan. Lagyan nyo lang isa-isa. Yung mga butas na yan, yan yung butas ng spark plug. So dyan nakasuksok yung spark plug. Yan, lagyan nyo lang isa-isa yan. Yung mga palibot. Yung pinaka-groove yung groove yung lalagyan nyo, yung groove. Yung pinaka-kanal. Lagyan nyo lang parang pandikit lang. Di siya kailangan punuin. Basta parang pandikit lang siya doon sa loob. Para lang sure na nakakapit yung gasket pag binalik natin. Actually, first time ko lang din yan na nagkabit ng gasket. Ngayon lang ako nagpalit ng gasket. Stock pa yung pinaka spark plug nung Altis ko na 2006. Stock pa lahat. Makikita nyo mamaya sa video kung paano ko nasabing stock pa lahat. Pati yung pinaka ignition coil na pinalitan ko. Stock pa rin. So, ganun ka lupet yung tibay ng mga Altis natin. No? So, take note na 2006 model yung accent ko. Almost daily driven, lalo dun sa dun sa trabaho na meron tayo. Syempre, pag maulan, ganyan. So, kailangan magsasakyan, lalo pag malakas yung ulan. Yan. So, lagyan nyo lang yan, yung palibot. Sundan nyo lang yung kanal. Hindi naman kailangan sobrang polido. Basta nakita nyo na nakalagay na bawat parte ng kanal may nakalagay na gasket maker. Okay na yun. Yan. Sundan nyo lang siya. Tapos yung Altis ko, ang napansin ko kasi kaya ako siya pinalitan. Unang una kala ko parang air filter ganyan o fuel pump. So una kong pinalitan air filter kasi pwedeng 'di ba simula tayo dun sa mga madaling palitan ganyan. Nung pinalitan ko hindi umokay. So sumunod kong naisip baka fuel pump kasi pwedeng madumi na ganyan. Pero naisipan kong baklasin yung i-check yung pinaka sa ignition natin, start up. Doon ko natuklasan na yung number 2 na ignition coil, walang supply ng kuryente. So, paano ko siya nalaman na walang kuryente? Huhugutin mo isa-isa yon. Tapos, kailangan magre-react yung pinaka-ignition. Pag umaandar na, kada bunot mo ng ignition coil, dapat magre-react yon. Pag binunot mo, manginginig yung makina, mag-iiba yung andar ng makina. Tapos paano ko nalaman na walang supply yung number 2 na ignition coil? Bukod dun sa walang lumalabas na kuryente, pinagpalit ko siya dun sa ignition coil number 1. Tapos yun, may lumabas na kuryente dun sa number 2. So, sa madaling salita, walang supply yung ignition coil number 2 dahil sira na yung mismong ignition coil. May supply siya pero yung mismong ignition coil ay sira na. So, kaya ako siya pinalitan. So, dahil pinalitan ko siya, sinama ko ng palitan yung head gasket dahil may mga micro leak na din dun sa pinaka gasket dun sa palibot ng head. Ayan, so ayan. Kung makikita nyo dyan, binaliktad ko siya. Kasi nagkamali ako ng lagay. Ayan, yung pattern. May pattern kasi yan Ayan, yun yung tamang kabit. Nasa kanan nyo yung dugtungan nung sa spark plug tsaka yung mismong nakapalibot na goma sa head cover. Yan. So yan, madali lang siyang ikabit. Sundan nyo lang yung pinakakanal niya, yung groove niya. Tapos kaya ako siya nilagyan ng gasket maker. Ayan, parang pandikit siya kasi para mas makapit siya. Pero kahit wala naman yun, lulubog naman siya dun sa kanal. Ako nilagyan ko lang siya para lang sigurado. So mga tropa nating expert mechanic, comment din kayo nung advice kasi baka may mali akong ginawa. Tapos may mapapanood nung iba nating kagulong dyan para at least makiko-correct kung mali din yung nagawa ko. Pero so far naman, tingin ko okay naman yung nagawa ko. So comment lang kayo, comment lang. Ayan, so pag naikabit nyo na yung pinaka gasket natin, yan, punasan nyo lang yung mga lumagpas, yung mga sobra. Punas-punasan nyo lang para
Hindi siya messy. Yan. Double check nyo kung may mga buhangin, bato sa loob, baka nalagyan, alikabok. Yan. Tignan nyo kung nakadikit mabuti. Kung baka kasi malaglag kapag kinabit, pag binaliktad yung pinaka-head. Make sure nyo lang na lahat nung goma nakabaon dun sa pinaka-kanal nung head natin, no? Para maayos. Yan. Double check nyo kung nakalapat. Pero may pattern naman din yung goma. So kapag nailapat nyo na, basically nakalapat na talaga yun eh. I-double check nyo lang mabuti. Yan. Kapag ganyan, ilagay nyo na, linis-linisin nyo lang. Yan. So yan, okay na. Ngayon, dito naman tayo sa part na to. Ito na yung pagkakabit natin, no? So sa akin, since yun nga, medyo nagkaroon ng micro leak yung pinaka head, nilinis ko na yung pinagkabitan. So, pag sinabing micro leak, mayroon siyang parang moist, nagmo-moist yung paligid nung cylinder head natin, no? O yan, kung mapapansin nyo, nililinis ko yung pinaka natirang ilalim nung cylinder natin, yan. Kasi nandun yung mga micro leak na tinatawag, yung parang mga moist na nag-accumulate. Naging parang solid siya na langis. So, nandun siya sa palibot niyan. Kung mapapansin nyo, yan, pinupunasan ko. Papakita ko sa inyo kung ano itsura nung sinasabi ko na yun, na mga nag-accumulate. So, linis-linisin nyo lang siya. Iwasan nyo lang, baka may mapasok dun sa loob, malaglag na mga debris ulit. Yan. Ingatan nyo lang, kasi dodoble yung trabaho nyo. Imbis na linis lang kayo, magbabaklas pa kayo ng ibang pyesa. Yan. So, punas-punasan nyo lang para at least, di ba, isang baklasan na lang habang nagkabit kayo ng gasket. Malilinis nyo rin. Makikita nyo na rin kung nasan yung mga micro leak. Yan. So, punas-punasan nyo lang. Yung mga abot ng mata nyo. Ayan. Ayan yung sinasabi ko. Ganyan. Nagtututong siya na langis. Yan. Nag-aaron siya nung ganyan. Sa paligid. Pero mapansin nyo, yung pinakaloob naman ng makina natin, malinis dahil regularly naman yung maintenance natin sa auto natin. No? So, every 5,000 kilometers, nag-change oil na ako. Pinakamatagal ko na 6,000. Pero ako, every 5,000 change oil. Kaya kung mapansin nyo yung loob, gold na gold pa. Kumbaga, wala siyang mga itim-itim na panis na langis. Wala. Yun yung kahalagahan ng maintenance natin. No? So, maging regular lang kahit consistent dun sa pagma-maintenance nyo ng langis. Siguradong tatagal yung buhay ng mga sasakyan nyo. Tapos check nyo kung nagbabawas ng langis. Yun sa akin, may instance talaga na nagbabawas ng langis. Kaya pinalitan ko na rin talaga siya ng head gasket cover. No? Kasi siguro every 3,000 o 2,500 ganyan. Nagbabawas talaga siya ng langis. So, nagtatop up ako. Nagtatop up talaga ako. Nakaka 1 litro siguro ako kulang-kulang ng langis na tinatop up. Yan. So, kaya pinagpalit na rin talaga ako ng head gasket. Yan. Pero aside from doon, wala naman akong overheating issue. Yan. Yan, pinapakita ko yung mga dumi na nandun sa paligid. Yan. Punas-punasan yung mga singit para malinis pag binalik nyo. Yan, so kakabit na natin ngayon, ano? Kakabit ko na yung pinaka-head natin. Yung ingatan nyo lang yung mga wire, lalo na yung harness nung ignition coil natin kasi umiipit yun. Tsaka hindi naman papasok yung mga head natin kung nakaipit yun. So, ano nyo lang, ingatan nyo lang. Kasi yung mga ganyang wire, harness na yan, sa tagal ng panahon, yung ibang part yan malutong na. So, nagkaroon sa akin ng instance na ganyan. Naglilinis ako. So, hindi ko alam na malutong na pala yung isang socket na
na daanan ko ng panlinis, naputol. Buti na lang, yung lock lang yung naputol sa kanya. So, ibig sabihin, through time kasi lumulutong yung mga plastic parts. Lalo yung mga yan, yung mga nakadikit mismo sa makina na malapit. Mainit kasi, so lumulutong sila. So, ingat-ingatan nyo lang. Yan. Dahan-dahan lang sa pagkakabit. Ingatan nyo lang din na makalusan yung pinaka-head kasi medyo maselan yun, manipis lang yung pinaka-head niyan. So, kapag nagkaganon, possible na baka maging cause pa ng overheating dahil dadaanan ng langis. Pwedeng doon mag-leak. Kaya ingatan yung makupingan, kumbaga. Dahan-dahanin yan. Okay na, nakikabit na natin. Ganun lang siya kadalang ikabit. Kahit baguhan, kaya nilang matutunan. So, yung engine bay natin, stock yan, 3cc engine. So, mapapansin nyo, babaklasin ko na yung mga spark plug kasi magpapalit tayo ng 4 na spark plug. So, basically, ang nangyari lang kasi, buo pa naman lahat ng spark plug niyan Makikita nyo ang bakit mahalagang nag-check kayo ng mga spark plug nyo every once in a while. Isa lang yung nasira sa akin na ignition coil, yung number 2 lang. So, nung binaklas ko yung ignition coil number 2, sinama ko ng baklasin yung spark plug. So, nakita ko yung pinaka-spark plug niya may mga langis. So, naisip ko, isabay ko ng palitan, tanggalin yung mga spark plug para uniform, at least yung spark plug uniform bago silang lahat. So, pakita ko sa inyo ngayon kung bakit kailangan kayo nag-check ng spark plug every once in a while. Part ng PMS. So, yun yung stock spark plug natin. Tignan nyo yung itsura. Ayan. Yan yung itsura ng stock na spark plug kapag hindi natitignan ng madalas. So, ganyan yung itsura, may mga langis. Yung sa akin, ganyan. Ewan ko dun sa iba nating kagulong, kung ganyan din. At partida, yung kotse ko, ginagamit ko. Halos araw-araw yan, ginagamit ko. Umaandar. Ibig kong sabihin, kung hindi talaga natin titignan, o hindi tayo maalam sa sasakyan, o hindi tayo mausisa, iisipin natin na halos okay pa naman, umaandar pa, diba? Pero hindi natin alam, yung mga internal parts, lalo yung mga consumable, ay nagkakaroon na ng ganyan. So, ayun yung papalit natin, NGK. Yan. Tignan nyo kung anong pinagkaiba ng bagong spark plug sa lumang spark plug na madumi. O yung hindi natignan ng, sa akin, 2 taon to 2 taon ko siyang mahigit na hindi natignan na buksan. Yan nyo Gamit lang ako ng gamit sa part na yan. Yung spark plug, hindi ko siya natitignan. Kasi umaandar di ba? So basically parang okay. Ayan yung pinagkaiba. Hinasakanan yung luma na gumagana pa. Itong nasa kaliwa yung bago, NGK. Yung luma, stock pa yan, Denso. So kaya ako nasabi na stock pa tong 2006 model ko na Toyota Altis. Second hand ko lang nabili pero stock pa. Ganun ka-reliable yung mga parts na nakakabit. Pakita ko rin sa inyo mamaya kung bakit nasabi ko na stock pa yung ignition coil na nakakabit. Makikita nyo rin kung bakit. At kung gaano katagal yung inabot from 2006 model to anong taon na ngayon, 2025. Magdadalawang dekada na siyang nakakabit. Ngayon lang siya nasira. Yung ignition coil number 2. Pero yung mga katabi niya, mga classmate niya, yung 1, 3, and 4 buo pa. Ayan. So, kinakabit natin ngayon yung spark plug na bago. Ay, madali lang siya. May kailangan nyo lang ng socket na pang spark plug. Nakalimutan ko anong number yun Pero may socket kayo, tapos meron kayong socket wrench. Madali lang naman siyang dukutin. Dahan-dahan lang sa paghigpit kasi baka ma-loose thread. So, kamayin nyo muna yung unang mga ikot. Kapag pumasok ng mabuti yung mga thread, saan nyo lang siya gamitan ng socket wrench para mas sigurado na iwas loose thread. Kung hanggat kaya nyo kamayin nyo muna. Tapos pag humigpit na siya ng di kaya ng kamay, doon lang siya gamitan ng socket wrench. Tapos dahan-dahan lang yung pihit. Para hindi siya ma-loose thread yun. Yan. So, ganun lang kabilis magpalit ng spark plug. Mga agulong, So, ayan yung isang spark plug natin ulit na bago. 4 yung papalitan natin, 4.
pagsasabay-sabay na natin. 4 na spark plug yung pinalitan ko dyan. Yan. NGK. NGK yung brand niyan. So, kung gusto nyo matutong mag-DIY, pwede naman. Lakasan nyo lang yung loob nyo kasi minsan yung loob yung nagpapatalo kung ba't minsan ayaw nating magkalikot, ganyan. Simulan nyo sa paisa-isang tornilyo, baklasin nyo, tas kabit nyo. Saka marami ng video ngayon sa YouTube, pwede nyo silang panoorin para at least may idea kayo ano yung papalitan. Kahit hindi nyo DIY, at least kung pupunta kayo ng shop, may idea kayo kung ano yung gagawin, kung ano yung sinabing papalitan. Tsaka masarap sa feeling yung nagpapalit ka ng mga basic consumables ng sasakyan. Nakatipid ka sa labor, nakatipid ka sa oras. In a sense na pupunta ka ng shop, tapos maghihintay ka doon, o kung di man, iiwan mo. 'Di ba? Pero at least yung ikaw yung gumawa, nakatipid ka in a sense na nasa bahay ka lang. 'Di ba? Di ka na umalis, di ka na traffic. Yung ganun ba? So sa akin, fulfilling sa akin 'yan. Pag mga gantong mga palit-palit lang, mas gusto ko yung ako yung gumagawa. Yan, so nakadalawa ng spark plug na naikabit. So hindi na natin papakita lahat nung pagkakabit para hindi masyadong mahaba kasi medyo mahaba na yung video, no. So yan, babaklasin ko yung number 3 na spark plug. Kasi pagsasabay-sabayin ko na silang palitan. Yan. Pag-aluwag, counterclockwise. Pagluluwagan nyo, counterclockwise. Tapos dahan-dahan lang, huwag niyong masyadong panggigilan. Yan. So, luwagan nyo muna, luwagan nyo. Tapos pag maluwag na, pwede nyo nang kamayin. Kamayin nyo na lang. Kapag maluwag na, yung kaya nang pihitin. Maganda rin yung meron kang alam kahit papaano sa sasakyan. Di ba? Yung parang pag may nagtanong sa'yo na baguhan din, yung newbie, pwede mong at least, di ba, mabigyan mo ng opinion kung paano yung pagpapalit ng ganito, ng ganyan, di ba? Lalo yung mga basic consumables ng nawe-wear and tear sa sasakyan. Yan, spark plug, mga air filter, oil filter, yun yung madadaling palitan Change oil, depende. Minsan kasi, yung disposal naman ng langis kasi, kaya yung iba mas pinipili nila na dun sa shop, tsaka nakikita. Ayan tignan nyo yung pinagkaiba. Yan yung lumang spark plug. Umaandar yung kotse ko ginagamit ko yan. Malayo, nakakarating ng malayo yan. No overheating. Aircon on, diretso. Pero yung spark plug ko, ganyan na pala. Diba? So possible na kaya rin nasira yung isang ignition coil is, diba? Ewan ko sa mga tropa natin na mekaniko, paki-comment kung ano yung mga nagiging sanhe bakit nasisira yung ignition coil. Yan, so yung number 4 naman na spark plug, yung babaklasin ko. Yan. Pag kaya ng kamayin na lang. Kamay-kamay lang. Para iwas tayo ng loose thread, lalo pag yung pahigpit. Bago nyo higpitan, kamayin nyo muna. Yan. So halos pare-parehas ng spark plug ko ay ganyan yung itsura niya. Moist na may langis-langis. Yung pinaka-body. Yan. So, yun yung papalit natin ulit na bago. So, shoutout nga pala kung ano yung comment ng mga tropa nating expert mechanic dyan, kung bakit nagkakaroon ng oil build up sa loob ng spark plug natin na ganyan. Katulad yung nasa video, ayan, nasa kanan yung luma. Stock yan na Denso. Original Denso.
2006 model na Altis. Yan, so pagka nakita nyo na yung mga ganong bagay, pwede nyo nang isoli. Pag nakita nyo na yung spark plug na ikabit na, pwede nyo nang isoli yun. Tapos yan, ibabalik na natin yung mga tornilyo doon sa ating head cover. So puro 10mm yata yun, o 10mm o 910 yata. Pare-parehas lang ng laki yung mga nasa palibot, yung nasa paligid nung head natin, no? Yan yung mga hinahawakan ko na yan. Pare-parehas ang laki yan ng size. Ang magkaiba ng laki, yung dalawang nasa gitna, yung katabi ng ignition coil. May dalawa doon. So yun yung dalawang mahaba. Pero lahat nung nasa paligid niyan, pare-parehas lang. May isa lang na hindi parehas, yung nandoon sa may malapit sa buhusan ng langis. Meron 12 doon na nakalabas. Yan yung 12. Yung nakakabit ko na yan, 12 yan. Pero lahat nung sumunod dyan na nakapalibot, gis lang yun. So yan, ulitin ko, kamay-kamay nyo lang muna. Huwag nyo munang gamitan ng wrench para makaiwas kayo sa loose thread. Kasi marami ng ganyang senaryo na tinira agad ng wrench tapos na loose thread. So yan, linisin nyo na rin. Linisin nyo yung mga tornilyo pag may mga oil sludge na build up. Para at least malinis na, isang baklasan na lang, no? So yan, meron dalawang naiba rin na digis. Merong nakakabit na bracket kasi dun. Yan, nasa likod na yan sa kaliwa. May bracket yan, so hindi kayo pwedeng magkamali na sa iba nyo malalagay yan. Kasi may bracket na kasama yan, eh. Yung nasa dulo na yan. Tapos yung nasa ibaba niyan, nut yun, nut lang na 10. Dalawang nut na 10 sa harap. Tapos lahat ng nakapaligid, bolt. Tapos hindi ko alam kung yung Altis ko lang to, hindi. O yung sa iba ganun din, no. Yung Altis ko, may instance talaga na nagbabawas ng langis. So base dun sa mga forum na nabasa ko, dun sa mga group na nasalihan ko, ano, may sakit daw talaga si 3ZZ engine ng Toyota na ganun. So hindi ko alam, i-comment nyo para at least meron tayong topic dito na susunod nating pag-uusapan, no? Para dun sa mga kagulong natin na baguhan sa Altis, lalo yung 3ZZ na yung makina na ganito, no? So sa akin naman, naging habit ko na talaga na i-check kasi nga nagbabawas mula nung nakuha ko siya. Nagbabawas siya ng langis. So nangyari pa sa akin, nasira yung oil pressure sensor ko o oil pressure switch, alin man dun yung tawag nyo. Basta nasira yung ganun ko. So kapag binuksan mo yung makina, yung ignition, wala siyang indicator doon sa panel, sa dashboard, yung kulay pula na takore, yung parang genie na takore, nawala yun. So ang ginagawa ko, manual ako nag-check doon sa dipstick kung nasaang level na yung langis ng kotse, no. So mga ilang buwan din tumagal na ganun, until neto ko lang din, lately ko lang din napalitan yung oil sensor switch o oil pressure switch na yun. And then yun, okay na siya. Gumana naman na dun sa panel, no. Lumalabas na ulit yung ilaw dun sa panel, yung indicator. So anong ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, regardless kung merong sira o buo man yung mga sensor natin, no, gawin nating habit na i-check regularly yung mga fluid natin, yung langis, diba? Yung brake fluid. Then paano ko nalaman na buo yung oil system ko kahit wala akong oil sensor o oil pressure switch? May iba't ibang paraan manually, no. Iba't ibang paraan.
Ang sinesense kasi ng oil pressure na yon na switch o sensor is yung pressure nung langis, kung bumobomba pa ng langis o kung mababa na yung langis, walang pressure sa loob nung makina mo, no? So isang way para ma-check mo kung bumobomba yung langis nung makina mo is buksan mo yung salinan ng langis. And then kapag may tumatalsik, so yun, ibig sabihin nun, gumagana yung pump, may pressure yun, no? So yun yung mga manual na pag-check. Pero ang hindi advisable yun, lalo na kung may sensor talaga na built-in yung kotse nyo. So yun, no, ito, nililinis ko na yung ating ignition coil. So, sabay nyo nang linisin yung mga luma. Ako, sinabay ko nang linisan kasi isa lang naman yung pinalitan ko, no? So, ito papakita ko sa inyo kung ito ano yung pinagkaiba nung stock natin na ignition coil, tsaka yung ipinalit ko, tsaka kung anong brand yung ipinalit ko, no? Tsaka kung bakit ko din nasabi na 2006 model yung Altis ko pero stock pa din, no? So, ito yung naging basehan ko kung bakit ko nasabi yan. So, ayan. Toyota Denso, Indonesia. So, stock part pa yan. Ayan, pati yung part number niya nandyan pa, no? So, pwedeng maging reference din ito ng mga gulong natin na naghahanap ng original kung anong part number. So, ito yung pinalit ko. Endure na ignition coil. So, pang Altis talaga siya. Replacement part na lang to, hindi na siya yung original Toyota, no? So, ayan siya. Ayan yung pinagkaiba. Kung ano yung pinagkaiba ng replacement part doon sa stock part ng Altis. O yan, wala siyang part number doon sa mismong ignition coil. Unlike yung ignition coil na stock o no original ay may part number doon sa ulo. Yung nasa kanan yung stock, yung nasa kaliwa yung replacement na binili ko. Yan, parehas naman sila ng socket. So walang problema. Pati yung size wala. Dimension parehas lahat. So papasok talaga siya, replacement. So, ayan yung nasa kanan yung original Toyota Denso. Nasa kaliwa yung replacement. So, ayan yung pinagkaiba nila. Sa mga naghahanap. Yan, no? So, pwede nyong gamitin reference kung sakali. Kung naghahanap kayo ng pamalit o kung nagtitingin kayo kung anong itsura, kung ayaw nyong baklasin yung sa inyo, kung anong itsura nung stock na ignition coil, pwede nyo gamitin reference yung video na to, no? Yan. So, ikakabit ko na yung ignition coil number 1. Ang may sira na pinalitan ko is yung number 2. Number 2 na ignition coil. So, 1, 3, and 4 ay buo. Stock pa. Toyota Denso. So, ayan, no? Isasalpak nyo lang din yan. Isasalpak nyo lang din. Tapos kung saan naman siyang papasok dun sa loob. So, hindi naman kayo mahihirapang magsalpak dyan kasi madali lang. Naka-fit talaga yan para sa kanilang dalawa. So, ibig sabihin, kapag hindi pumasok, may mali. Pag pumasok, tama. Yun. So, ayan, linis-linisin yung mga goma, mga seal. Yan yung bago, no? So, take note pala, may kasama na ring rubber seal yan, yung bago. Isang set na pala sila. Diyan kasi sinoli ko yung luma. Hindi ko napansin na may kasama na palang seal na goma. So, binaklas ko ulit yan. Pag bumili kayo ng ignition coil pala, kasama na yung goma na pinaka-seal niya. So, kahit hindi nyo na ibalik. Ako, tinago ko na lang din yun yung luma para at least meron akong reference kung sakali. Basta ako, ang naging ugali ko lahat nung pinagpapalit akong pyesa, tinatabi ko sila. Tinatabi ko lang para lang at least meron akong guide. Baka makalimutan ko ganun tapos pinipicturean ko. Yun. So wala. Ewan ko kung ako lang yung ganun o yung iba din. Yan. So 1 and 2 na ikabit ko na. So yung replacement is walang problema. Pasok na pasok sa mismong engine spark plug na lalagyan tsaka yung mismong socket niyan. Pasok na pasok. Plug and play, sabi nga nung iba. Yan. So, balik natin yung number 3. Number 3 and yung number 4.
Yan. So, ito yung video na papaandarin ko na kung gumagana. So, bakit kailangan testingin? Para malaman natin kung lahat ngayon ng ignition coil natin ay bumabato ng kuryente. So, sa akin, ang sira ko lang yung number 2. So, basically, dapat lang ang i-check ko dyan is yung number 2. Pero, chinek ko na rin sila lahat para at least panatag ako na nung sinoli ko sila, ay gumagana silang lahat, silang apat. No? So, checkin natin. Hindi ko muna yan i-nornilyo, i-binolve doon sa pinaka-head. Checkin natin. Ang pag-check niya, huhugutin lang. Yan. So, one click naman siya, umandar. Mataas yung RPM niya dahil cold start. Natural sa mga 3cc engine na lumang Toyota. Yan. So, checkin lang natin kung may kuryente silang lahat. Paano malalaman? Pag hinugot mo, mag-iiba yung menor. Tapos, may maririnig kang kumakalatok na tunog gawa ng kuryenteng lumalabas doon sa ignition coil. No? So, yan. Hinugot ko yung number 2. Yan. Nung hinugot ko siya, yan, nagbago yung menor. Tapos may kumakatok na tunog. Ibig sabihin may kuryente nang lumalabas. So, solved na yung problema ko. Nagawa ko na. Napalitan ko yung ignition. Ibig sabihin, ang sira talaga is yung mismong ignition coil. So, ayan, chinek ko isa-isa. Yung number 1, yan, may kuryente ding lumalabas. May tumutunog. Kumakatok sa loob. Ibig sabihin nun, lumalabas yung kuryente. Yun. So, ganun mag-check ng ignition coil kung buo. Kung may lumalabas na kuryente. So, bawat isang hugot, magbabago yung andar ng makina, manginginig o mawawala sa tono, tapos may kumakatok sa loob. O kung di ka man kumpante, ilabas mo, tapos pag tinutok mo dun sa makina nung sasakyan o sa bakal na part ng sasakyan is may lalabas na kuryente dapat dun. Yun, so ganun mag-check. So eto, papakita ko sa inyo ngayon kung magkano at saka kung ano-ano yung mga piyesang pinalitan ko ngayong pagpapalit ko ng ignition coil, 4 na spark plug at isang head gasket.